Siguro naman, nakapagtapon na kayo sa basurahan. And of course, ang tinatapon natin, yung mga bagay na hindi na kailangan. Mga bagay na sira na, luma na, pwede nang dispatcha. At kung minsan, iba't iba rin ang paraan ng pagtatapon sa basurahan. May mga nagtatapon na basta tinatapon lang. May nagsushoot naman para malibang-libang. Pero meron ding nagtatapon ng may matinding galit na nararamdaman. Yung sukat, mabasag yung basurahan na gano'n. Sa inis, stress. Wala naman ang tinatapon natin. Ano man din ang paraan ng pagkatapon natin. Sana, huwag natin itong gagawin sa pananampalataya natin. Sinabi ko po ito sapagkat narinig natin sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo ang isang maliwanag na paalala o warning mula sa mga unang Kristiyano noon hanggang sa mga Kristiyano sa atin ngayon. Sabi dito, huwag niyong pabayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Sa Tagalog, medyo manipis pa, medyo magaan pa. Kasi mas gusto ko yung translation sa English na ganito, do not throw away your confidence in God. O di ba mas diretso? Kasi kung literal mong isasalin ito, ang pupwedeng ibig sabihin nito, huwag mong itatapon ang pananampalataya mo. Mas diretso ito kasi yung sense nung una, yung Tagalog, huwag niyong hayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Para bang may sense pa ito na hindi mo sinasadya na mawala ang pananampalataya mo. Pero yung do not throw away your confidence in God. Ang sense nun, mayroong deliberate, conscious attempt to throw it away and therefore to lose it. Anyway, parang ito yung sense nung sa Matthew 10:46, I think. Yung istorya ni Bartimeo, na isang bulag, nang marinig niya si Kristo. Ano ginawa niya? He threw away his cloak. Hindi ito basta bumagsak lang sa lapag. Talagang tinapon niya. Bakit? Alam niyang hindi na niya ito kakailanganin pa kapag pinagaling na siya. Yun, maganda yung sense doon. Pero pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon, huwag ganun. Yung deliberate at consciously natin itong itatapon, mas mahirapan tayo pag ganon. Mas malala pa tayo sa nagtampo sa sinaing o sa kanin pag ganon. Sapagkat alam naman natin ang ginawa, ang ginagawa at gagawin pa para sa atin ng ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, tayo naging tunay na mga anak ng Diyos. May access tayo sa Diyos. Sapagkat ang pinakatagapamagitan natin, dahil na rin sinasabi sa atin ng sulat sa mga Hebreo, ay ang Panginoong Hesus natin. May bonus pa ang ating mahal na ina. Kami pong mga pare, pwedeng sumablay pa sa aming pagdarasal para sa inyo. Kahit na sinasabi namin, ipagdarasal namin kayo, pero ang ating Panginoong Hesus, hindi. He always intercedes for us. Lagi niyang iniisip ang ating kapakanan. Lagi niya tayong pinagdarasal. Wala pong sablayan. Kaya't ang kanyang awa at biyaya ay available sa atin araw-araw. To top this all, ang buhay na walang hanggan na sa atin ay nakalaan. Wag lang nating tatalikuran ang pananampalataya ngayon. Tulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa ring napakinggan. Kaya nga, nagsimula yung paalala sa sulat sa mga Hebreo sa mga salitang alalahanin ninyo, remember. Alalahanin ninyo yung mga pagsubok na nalampasan ninyo. Nang pinapakita dito, hindi lang yung effort ng mga unang Kristiyano para malampasan ng mga pagsubok na ito, kundi ang mas pinalulutang dito ng sulat sa mga Hebreo, yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo upang malampasan nyo ang lahat ng ito. Alalaong bagay sinasabi sa kanila, huwag niyong kakalimutan yon. Sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi nyo malalampasan ang lahat ng iyon. At kung ginabayan kayo ng Panginoon, kahapon sa mga pagsubok na yon, gagabayan pa rin kayo ng Panginoon ngayon at sa mga susunod pang panahon sapagkat hindi nagpapago ang Panginoon.
come to think of it, bakit nga ba natin itatapon ang pananampalataya natin? Bakit nga ba natin sasabihin na hindi na natin kinakailangan ang pananampalataya natin, na pwede na natin i-dispatch ang pananampalataya natin? Kung hindi naman tayo stress na stress, lungkot na lungkot, at disappointed na disappointed. Kaya nga, sa maraming mga nangungumpisal, na ang ikinukumpisal ay nanghina po, na wala po ang pananampalataya ko. Lahat yan! Walang hindi umiiyak sa lahat ng yan. Lahat yan umiiyak. Sapagkat ramdam nila ang kanilang panghihinayang, sapagkat alam nila sa puso at isipan nila na nawala ang pananampalataya nila hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa kanila, sapagkat nagpadala sila sa mga negatibong bagay na naranasan nila. Kaya nga, nangungumpisal sapagkat yung pananampalatayang itinapon ay muli nilang hinahanap para makita in as much as alam nila na ito'y kailangan pa rin nila. Siguro naman, na-experience nyo na po yung may naitapon kayo sa basurahan, akala nyo hindi nyo na kinakailangan, pero kailangan nyo pa pala. Ay, nagkukumaw ko. Kahit na marumihan ka, kahit na lumuhod ka, isuot mo pa yung ulo mo sa basura, makakita mo lang, lalong-lalo na kung very valuable yan. Sana, ganun din tayo sa ating pananampalataya. Kahit na either intentionally or unintentionally, dahil sa emosyon natin, itinapon natin ang pananampalataya yan. Maging mababang loob tayong aminin sa Panginoon, nagkamali ako, Lord, umabalik ako sa iyo. At gawin natin ang lahat para makita muli ang pananampalatayang yan sa pamamagitan ng pagdarasal. Mas doblehin pa natin, gayon din ang ating pagsisimba, ang ating pagpapakabuti, ang pag-iwas natin sa tukso, at ang pagpapalalim uli ng ating relasyon sa Kanya. Gawin natin yung ginawa sa Lucas 15, nung babaeng nawala yung kanyang isang salaping pilak, sukat baligtarin niya, halughugin niya, ang kasulok-sulukan ng bahay niya upang ito'y kanya lang makita. Kasi alam niya, ito'y kailangan niya. At nung makita na niya, nung ginawa niya, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan upang makisaya sa kanya. Ganon din ang gawin mo. Kung naranasan mong nagduwindel o sumadsad ang pananampalataya, o kaya itinapon mo ang pananampalataya mo, tapos nakita mo, nagkamali ka, kailangan mo ito. Hanggang sa matagpuan mo uli ang isang malalim na relasyon sa Panginoon. Sinabi naman niya, if you seek me with all your heart, you will find me. So pag naranasan mo uli iyon, sabihin mo sa iba, mga landakan mo, ikwento mo, magkaroon ka ng testimonya. Hindi para makapagyabang sa kanila, kundi para sabihin din sa kanila na pwedeng dumaraan sa pinagdaanan mo o pwedeng daraan sa pinagdaanan mo na ang pananampalataya natin laging nandiyan yan. Hindi mawawala yan. Ano man ang mga matitinding problema ang ating maranasan unless itatapon natin yan. Magpatotoo ka sa kanila na ang Diyos ay laging maaasahan. Wag lang nating itatapon basta-basta ang ating relasyon sa Kanya. Sapagkat yun ay ating pag-iisip. Ang diferensya sa atin, alam niyo kung ano, masyado tayong mainipin. Gusto natin agad makuha natin ang ating hinihiling. Gusto natin trabaho agad, yun ang hiling mo eh. Gusto natin magandang negosyo agad, yun ang hiling mo eh. Gusto natin masolve agad ang problema, yun ang hiling natin eh. Magbago agad yung tao na ipinagdarasal mo, yun ang hiling mo eh. Maging masaya na agad tayo. Nakakalimutan natin maghintay. Nakakalimutan natin na dapat nating mas pairalin ng pananampalataya natin, hindi lang upang makuha ang ating inihiling, kundi upang matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano ang sabi? Seek first the kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, paghahari ng Diyos, kalooban ng Diyos, and everything will be given you. Yung kalooban muna niya bago yung kalooban natin. Kung kalooban lamang natin, talaga ang ibibigay niya, napakadali nun para sa Kanya. Now, kung kinakailangan tayong maghintay, ay siguradong may mas pine-prepare siya. Something bigger, something better, something brighter. And when it is something bigger, brighter, and better, siguradong hindi lang yun para sa atin, kundi para sa mas nakararami, lalo na para sa mga taong mahalaga sa atin. Kaya nga sa ating mabuting balita, nung magtanim ng binhe, namunga ba agad? Nahitik ba agad? Nahinog ba agad? Hindi.
Kaya nga ang paalala, you go on with your everyday life muna. Tama, humiling ka sa Panginoon, pero huwag ma-focus masyado kasi maiinip ka. Sana'y kung walang nangyayari, meron. Meron siyang ginagawa. At ang ginagawa niya ay hindi lamang yung gusto mo, kundi yung gusto niya. Sapagkat yun ang mas mahalaga. Sa gusto niya, bahagi lang, katiting lang na bahagi yung gusto mo. O hindi nga ba't sa pagtatanim? Sabi natin, kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Pero hindi lang yun. I mean, pag nagtanim ka ba ng isang buto, ang aanihin mo, isang manggalang din? Dahil isang buto ang tinanim mo? Hindi. Pag nagtanim ka ng isang binhi, marami kang aanihin. Sagana, kaing-kaing. So yung kalooban mo, yung isang binhi lang. Yung kalooban ng Diyos, yung kaing-kaing na mga blessing. Madali para sa Kanyang ibigay ang hinihiling mo. Kung hanggang doon lamang talaga ang kalooban niya para sa iyo. Pero you and people around you deserve something better, bigger, and brighter. Kinakailangan munang matupad ang kalooban ng Diyos para sa atin bago natin makuha ang ating hinihiling. Kaya dapat, kapag tayo nagdarasal ng ating mga hinihiling, gaano man tayo kaatat, ma-receive yung ganyang blessing. Ang mas magandang pakinggan na panalangin para sa Panginoon ay hindi, Lord, kailan mo ba ibibigay? Kundi, Lord, ano pa nga ba ang dapat kong gawin? Ano pa nga ba ang dapat kong isurrender sa iyo? Ano pa nga ba ang dapat mong iayos sa buhay ko? Maging sa pamilya ko. Ano pa nga ba? Sige, Panginoon, susunod ako, magpapaubaya ako. Sa gayon, palagay ko, mas mabibilis ang pagtupad ng Panginoon sa ating hinihiling. Sapagkat yung pagpapaubaya natin sa Kanya ay bahagi ng mas mahalaga niyang kalooban para sa atin, para sa bawat isa. Huwag nating ipilit yung gusto natin na maisasacrifice, yung gusto ng Diyos para sa atin, sapagkat mas malaki ang mawawala sa atin. Bibigay sa iyo yung isang manggalang, hindi yung kaing-kaing. Hindi ko alam, pero pwedeng applicable. Yung nangyari sa alipughang anak, sabi niya, gusto ko yung mana ko, bigay mo na. De, binigay sa kanya. Pero tingnan ninyo, yung ibibigay pala doon sa hindi nagmadali sa mana niya, yung panganay na anak, although nagkamali din naman, ito talaga. Pero anong sabi ng ama? Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. So mas maraming blessing yun. Hindi lang yung para sa kanya, kundi kung ano din yung para sa akin, ibibigay ko din sa iyo. So ito sana mga kapatid, ang hilingin nating realization para sa araw na ito. Lalo pat sa mga blessing na hinihiling natin, dala rin ng mga problemang nararanasan natin, ay naiinip na tayo, naiinis na tayo, nabubuwis na tayo. Huwag. Maging matyaga sana tayo. At ang hangarin natin, yung anihan, hindi basta yung ating kagustuhan, yung kalooban ng Panginoon, sapagkat alam naman natin at proven na dapat natin yan. Siya ang mas nakakaalam, mas tama ang kanyang paraan, mas perfect timing ang kanyang panahon para dyan. Amen. Ilagay na